Magandang umaga po. Gusto ko lang po i-share yung sumunod po sa akin na kapatid kong lalaki. Naalala ko siyang bigla nung nag-message po sa akin ang mother ko kung ilang taon na po ang kapatid ko. September 10. Birthday niya po yun. Dahil 3 years yung gap, 3 years gap po namin, ang tanda ko sa kanya. Sabi ko 44 na siya. Wala na po siya. 12 or 13 years na siguro na wala na siya. Bali yung message ng mother ko po na yun, doon po bumalik lahat yung mga araw na kasama pa namin siya. Sapagkat sa pagkakatanda ko po kasi, nagkaroon po siya ng nagsimula ang kanyang pag-iisip nung nahinto siya sa pag-aaral. Kasi nung panahon po na yon, galing po sila ng Samar. Nanirahan sila, nagpanibagong pamumuhay ulit dito sa Luzon. Dumating kasi sila na wala silang titirhan. Dahil nangungupahan na naman kami, wala kaming sariling bahay sa Luzon. Ako naman kasi nasa boarding house lang ako. Hindi ko sila pwedeng patirahin doon dahil bed spacer lang po ako. Tsaka puro po kami babae. Kaya naghanap din sila ng matitira na medyo mura bandang Bulacan. Maliit pa yung panglima namin noon. Bali dalawa kasi silang nag-aaral noon. Ang tatay ko kasi nagpanibagong hanap na naman ang kanyang mapapasukan. Jeepney driver. Yung dati kasi niyang amo, nung bago kami nagpunta ng Samar, yung dati kasi niyang amo is namatay na. Yung dati niyang pinapasukan, iba na yung humahawak, iba na yung nagmamaneho. bali ang napuntahan niya is reliever lang po siya. Kapag nandyan yung talagang driver, yung regular po na driver, wala po siyang pasada. Ganun po ang katayuan niya. Bali, nagtatrabaho po ako noon kasi straight naman po yung kasi traktual lang po kasi ako. Nagpapalipat-lipat din po ako ng trabaho noon. Bali, straight po 6 months. Dahil medyo maayos naman po yung kita ko doon, may mga overtime po ako. Nasusuportahan ko sila. Ngayon po talagang hindi po maiiwasan dahil po marami sila. Hindi ko po nasusuportahan lahat, lalo na yung pag-aaral ng mga kapatid ko. Bali, dalawa po sila nag-aaral. Isang babae, tsaka yung sumunod po sa akin na lalaki. Ako po ay nakiusap sa kapatid kong lalaki na yun na huminto muna siya. Kasi hindi ko sila kayang pagsabayin. Bali, yung isa muna nakikita ko kasi siya ng siguro, mas maganda yung performance niya sa school. Nag-ano naman ako sa kanya, reach out noon ako sa kanya na kung pwede namin pagbigyan muna yung kapatid ko na isa. Pumayag naman siya. Tapos, dahil lagi akong walat sa bahay, lagi ako nasa trabaho, hindi ko nalalaman na may mga nangyayari na pala. May mga pagbabago na pala nangyayari sa kanya, naging mainitin pala ang ulo niya, naging pala sagot na siya sa mother namin. Umaalis ng bahay, nagpapalipas ng gutom. Pagkasama naman niya ako, maayos naman siya, nakikinig naman siya sa akin. Nararamdaman ko na nire-respeto niya ako bilang ate niya. As lumipas pa po yung mga araw, hanggang sa graduate yung kapatid namin babae. Tapos nakapag-asawa na po ako. Tumira po siya sa akin. Bali dahil nagtatrabaho naman po ang tatay ko, nakapag-aral po siya ulit. Bali, nakatapos siya ng high school. Tapos, tulong na kami ni tatay. Tapos nag-college po siya, nag-vocational. Hindi ko lang po alam kung talagang ipinasok niya ang vocational kasi sa akin po siya nakatira. Yung allowance niya, hati kami ng tatay ko kasi nagtatrabaho pa rin po ako noon. Wala pa naman po kasi kaming anak.
na mag-asawa. Bagong kasal po ako noon. Tumira po siya sa amin. Kasi dahil nga yung lugar po namin, mas malapit din, maraming opportunity doon na makahanap siya ng trabaho kung gusto niya magtrabaho. Hindi ko lang po alam kung naitawid niya yung kanyang vocational. Kasi parang nagpaalam na po kasi siya noon na uuwi na. Yung pala, hindi na talaga siya nagtuloy na mag-aral. Dahil po meron na po akong asawa, naging focus na rin po ako sa buhay. May asawa din. Nagtatrabaho kami mag-asawa. Kasi nangungupahan kami. Bali, ang nangyari, nakikibalita ako. Minsan umuwi kami. Nakikibalita ng umusta para makita ko rin sila. Hindi pa kasi uso nun ang cellphone. Ang ano pa lang namin, komunikasyon namin is talagang pupunta ka doon. Mas lumipas pa mga araw, mga taon, nakarilipat na po kami dito sa Tarlac. Nagkaroon ng problema si mama. Minsan tumawag kasi siya sa akin na umiiyak. Naglihas daw ang kapatid kong si Junjun. Yung kapatid kong lalaki. Umiiyak si mama. Hindi na raw umuwi. Napasugod ako. Kasi si mama, kapag naririnig ko kasi ang mga magulang ko umiiyak sa akin, hindi ako mapakali. Kaya kapag nakakahawak ako ng pera na eksakto na pamasahe na makakauwi ako sa kanila, umuwi ako. Doon, nalaman ko na naging matigas na raw ang ulo niya. Si mama, nagtitira na lang daw ng pagkain. Baka sakaling umuwi. Minsan napapanisan na lang daw siya ng pagkain. Dahil sa pagtitira lagi ng pagkain. Kaya ano niya kasi, pag dumating ang kapatid namin na nagugutom, may pagkain. Nasisiraan na raw siya ng pagkain. Kasi siguro mga 3 o 4 na araw na wala. Sabi ko, saan natin pwedeng puntahan? Nireport lang po namin sa mga malalapit. Tsaka may mga kaibigan kasi siya na doon pala nagtatambay sa bahay. Kaya nakilala ni mama. Nakilala ko rin yung mga kaibigan niya doon. Hindi ko sila masyadong nakaharap kasi nga marami pa kami kailangan na puntahan para hanapin siya. Dahil nga nung panahon kasi na yun, may anak na ako, hindi ko na kaya na magtagal pa kasama siya. Sabi ko, mama, pagka balitaan niyo ako. Nakauwi na po ako sa amin, sa pamilya ko. Tapos hanggang isang araw, tumawag sila. May nagatid sa bahay sa kanya. Isa rin namin kamag-anak. Tumawag sa akin. Sabi niya, Day, nakarating sa amin si Junjun. Nakarating sa amin. Masyado siyang marumi. In short, taong grasa na po siya. Isa na po siyang taong grasa nun. Dinala siya sa bahay ng mga kamag-anak namin. Yung uncle ko po na yun, kapatid po ng mother ko. Nagpatulong po siya sa pamangkin naman ng tatay ko kasi magkakakilala naman din sila. Silang dalawa ang naghatid sa bahay. Ayaw daw umuwi ng kapatid ko. Yun ang kwento nila. Dinala nila sa barangay, malapit sa bahay. Barangay nila mama, yung kapatid ko. Ngayon, tinakot siya ng nasa barangay, siguro mga tanod or kagawad. Kapag hindi mo tinuro kung saan ka nakatira, ikukulong ka namin. Yun, dali-dali na siyang nagpahatid sa bahay mismo. Doon na siya nakita nila mama. Hindi namin alam kung ano talaga ang problema niya. Basta nandun na lang siya sa bahay. Sabi ni mama, pinaliguan daw nila. In short, inalagaan niya kasi anak niya naman yun eh. Lumipas pa yung mga araw, lumipas pa nagtagal, nangangamusta ako sa kanila, maayos naman daw, kumakain naman daw. Tapos, umiyak na naman si mama nung tumawag sa akin. Nahihirapan na raw siya alagaan ng kapatid namin. Saan na raw siya dumudumi. Napasugod na naman ako. Siguro sa bugso ng damdamin ko, dahil ang mother ko nahihirapan sa kanya. Pinahihirapan niya ng gusto ang mama ko.
Kasi hindi ko naman alam kung anong pinagdadaanan niya. Nakapagsalita ako sa kanya ng hindi magaganda. Bilang ate, nagalit ako sa kanya. Anong ginagawa mo kay mama? Binibigyan mo ng sakit ng ulo. Sabi ko, may edad na siya. Binigyan mo pa siya ng mga alalahanin sa iyo. Sabi ko, malaki ka na. Hindi ka na dapat alagaan. Nasaktan ko siya physical. Nasapak ko. Nasapak ko siya. Yung huli niya sinabi sa akin nung nangyari yun. Kasi alam mo yung dahil ang mother ko kasi naghihinanakit na. Ayoko kasi naghihinanakit si mama. Kahit na may mga hindi kami pagkakasunduan, ayoko siyang sinasaktan. Nagagalit ako pag sinasaktan ng mother ko. Kaya lahat na nakakasakit sa kanya, maging kapatid ko man yan, sasaktan ko din. Kung hindi kaya ng mother ko masaktan siya, kahit siya lalaki, sasaktan ko siya. Ang uli niya sinabi sa akin, ate, wag mo akong saktan. May sakit ako. Dahil siguro sa galit, sarado ang isip ko nun. Kaya sabi ko, magpakabait ka. Kung gusto mo maging mabuti rin akong ate sa'yo, maging mabait din ako sa'yo. Maging mabait ka rin kay mama. Kasi siya nag-aalaga sa'yo. Siya yung nagbibigay sa'yo ng makakain mo. Hindi mo dapat siya binibigyan ng sakit ng ulo. Dahil siguro doon, nung umalis ako, naglalayas na naman. Nag-aalis na naman. Tapos nakakarating pala siya sa mga kamag-anak namin. Naglalakad lang siya. Nagugulat ako, nakakarating siya doon. Ang lalayo, naglalakad lang siya. Tapos, nabalitaan ko, umuwi ulit. Umuwi ulit yun. Sabi ng kapatid ko, may sakit na daw. Yung kapatid ko na panglima, babae din. May sakit daw. Hindi na raw makatayo kasi ang kapatid ko na panlima, meron na siyang boyfriend noon kasi dalaga na siya. Meron siyang boyfriend. Dalawa sila ng boyfriend niya. Humingi sila ng tulong. Bago pala nangyari yun na nagkasakit siya, pinagamot pala nila yun sa mental hospital. Dalawa sila ni tatay ang nagpunta doon. Pina-check up siya. Ngayon sabi naman ng doktor, maayos naman kausap. Hindi naman daw, kumbaga yung diagnose sa kanya, hindi siya baliw. Hindi siya ganon. Siguro marami lang siyang iniisip. Yun lang. Tapos ang gusto ko kasi mangyari ni tatay is gamutin. Yung si Junjun. Hindi ko alam kung nag-stay ba sila doon. Basta ginamot siya, umiinom siya ng gamot. Tapos umuwi na sila. Bali, nasa bahay na lang sila. Tapos yun nga, yung nangyari na mahina daw siya, may follow-up check-up siya. Hindi na dumating yung araw ng follow-up check-up niya. Nagkasakit daw siya. Ang tawag sa akin ng kapatid ko na yon, na dalaga, hindi raw nila mabuhat ang kapatid namin. Kaya dinala nila, tumawag sila, humingi sila ng tulong sa barangay para madala sila sa hospital. Sabi ko, sige, kung yan ang makakabuti, yun na lang ang gawin. Hindi ko alam na doon nila dinala. Nabalitaan ko, sa ICU pala siya. Diniretso. Hindi ko alam. Hindi pa ano ang isip ko sa ICU. Hindi ko alam may mga ganong kumbaga may mga malulubhan na palang kondisyon ang mga dinadala doon. Hindi ko alam. Bali nung nakikibalita lang ako kasi medyo hindi ako good sa family ng mister ko. Hindi ako good. Bali nung nakikibalita ako, tumatawag-tawag sila sa akin. Sabi nila, nakatubo raw ang kapatid namin. Nakatubo siya. Tapos, nagmulat ang mata. Kumbaga, napipicture ko sa isip ko, is okay naman siya. Sabi ng kapatid ko na sumunod naman sa kanya, yung pang-apat namin, ate, pumunta ka na dito. Dalawin mo na si kuya. Sabi ko, ipagpasalamat natin ka ako sa Diyos. Kumbaga, nandun yung yung
in denial pa ako sa nangyayari. Hindi ko pa matanggap. Meron na napipicture ko rin sa utak ko na nakatubo nga siya. Na nakahiga siya sa kama, nakatubo siya. Parang hindi ko patanggap yun. Parang nung pumunta po ako ng Manila, nung lumuwas ako, dumiretso po ako ng mental hospital. Inanong nga ako ng mga pasahero eh. Tiningnan pa nga ako eh. Kasi nung tinanong ako ng conductor sa bus, saan ako bababa? Sabi ko, pakibaba po ako sa mental hospital. Parang nagtawanan pa sila. Sabi ko, doon po ako pupunta. Meron po akong pupuntahan doon. Para pa akong nagsusumamo sa konduktor na wag akong tawanan. Doon ako na-shock nung makita ko ang kapatid ko. Medyo, na yung, hindi maganda yung nakikita kong niya. Nung nakita ako ng doktor, sabi niya, tawagin na raw namin yung mga kamag-anak namin. Blanco kasi ako noon eh, kaya hindi ko maintindihan kung bakit ganun yung mga niya. Kasi, yung time po na yun talaga, hirap po talaga kami sa pera. Ultimo pamasahe, hindi po namin mag-provide. Kasi, pang lang po talaga namin, pang pagkain lang talaga. Kaya kapag po kami ng pera, bumibisita kagad kami. Kumbaga, napakadalang kaming humawak ng pera na sobra. Dahil sa kabuhayan din po namin. Kaya medyo, ako, nag-isip ako noon. Kasi, syempre, ilan po sila mamamasahe. Nag-isip po ako noon. Sabi ko, saan po kami kukuha ng pera sa isip-isip ko. Tapos, hindi ko alam, hindi lang pala ako yung sinasabihan ng doktor. Pati pala yung mga kapatid ko. Dala nga po, sobra raw po kami magkakamukha. Sobra raw po ang similarity ng mga mukha namin. Iisa lang ang shape ng mukha namin. Kaya inakala ng doktor na nag-iisa lang ang kapatid niya nandoon. Hindi niya alam na tatatlo pala kami. Kaya nagulat ako sa kanya nung pinatawag niya kami na magkakapatid. Sabi niya, nandito ba yung mga kapatid mo? Opo. Nandito na sila. Nandito na sila. Nagulat ako sa sinabi niya, nandito na sila. Sabi ko, nandito po talaga kami. Tapos nung kinuha ko yung mga kapatid ko, tinawag ko. Nagulat siya. Sabi niya, tatatlo pala kayo dito. Doon ko na-realize na akala niya, nag-iisa lang ako. Doon niya sinabi yung kondisyon ng kapatid namin. Kailangan na raw siya ng, may mga aparato na hinihingi sa amin, kailangan ng ganito o para sa ibang ospital. Marami siyang sinabi, mga gamot, mga kailangan niya. Hindi ko maintindihan. Totoo. Wala akong naintindihan. Dahil siguro nung hindi ko pagkakaintindi sa mga sinasabi niya, dahil tumatakbo ang utak ko saan ko kukunin yung pera, saan ko kukunin yung panggasto, saan ko kukunin ang mga sinasabi niyang pambili namin doon. Wala naman, kumaga hindi namin kaya. Wala akong alam na malalapitan, wala akong alam na mapupuntahan. May mga kamag-anak ang father ko pero hindi namin masyadong kilala namin pero hindi namin kapalagayan ng loob kasi medyo hindi naman sila magkaka-close. Bali ang kapatid kong isa nagtatrabaho sa mall yung nag-iisip ng paraan, umuutang siya. Ganyan. Ngayon, dahil sa mga gamot, dumating si tatay, nang dumalaw si tatay, humingi kami ng permiso. Humingi kami ng permiso sa ospital na yung kalagayan ng parang certificate niya ng kapatid na dinala namin yun sa mga kamag-anak namin. Natuto akong maglimos. Natuto kaming lumapit sa mga hindi namin kilala. Kahit na magkano, tinanggap namin yan. Nilagay namin sa isang panyo. Inano namin ni tatay. Dalawa kami naglakad nun. Natuto akong magsalita para humingi ng tulong para sa kanya. Kasi wala naman kaming wala kaming pera. Sa mga kamag-anak namin. Talagang halos lumuhod ako. Tapos nung marami na kami nalikom. Medyo may pambili na kami ng mga ilang gamot, ng mga gagamitin niya sa buong isang araw. Alam mo, naglalakad nga lang kami. Hindi nga kami namamasahe. Namasahe lang kami
namasahe lang kami, papunta ulit ng mental hospital. Para mapabilis ang ano namin doon. Sa sobrang pagod ko, hindi ko nga alam kung nasaan na si tatay noon eh. Pero sabay kaming dumating ng ospital. Sa sobrang pagod ko, nakatulog ako. Nung nakatulog ako, naalimpungatan ako. Yung kapatid ko, binobomba. Ang dami nila sa loob ng ICU kasi yung isang bed, tatlo kasi yung bed doon. Yung isang bed, nakitulog ako kasi nga, isa rin ako sa bantay. Para nagpapalitan na kami magkakapatid. Tapos, nakatulog ako doon. Naalimpungatan ako na nagkakagulo. May nagkakagulo na. Mga nakaputi sila, mga nurse ata yun. Tapos isang doktor. Binobomba nila. Tapos yung isa, nakabantay sa akin. Nung nagmunat ang mata ko, bigla niya akong hinila. Palabas. Sabi ko, bakit? Anong nangyayari sa kanya? Basta ang huli kong kita sa kanya nung time na yon, maitim na ang kapatid ko. Kulay talong na. Bayaan ko lang sila kasi wala naman akong alam. Parang naalimpungatan lang. Kasi ano nangyari? Nag-iisip ako na tulala ako nasa labas ako. Sobra sigurong pagod sa paglalakad. Tapos maya, mga bago na yung mga ano niya, tubo niya. Tapos nakikita ko mayroong pinapasok sa lalamunan niya, tubo. Sinasuction siya. Parang hinihigop yung mga plema niya. Tapos may kinabit sa ari niya. Doon na siya umiihi. Bali, hindi talaga siya tumatayo na. Tapos doon na rin siya dumudumi. Yung mga nangyayari sa kanya, nakikita ko lang. Hindi ko na binibigyan ng meaning yun. Nakikita ko lang, tinitignan ko lang. Parang sarado pa ang utak ko noon eh. Hanggang sa pananaw ko na lang, hanggang sa nakikita ko. Tapos, hindi ko alam kung paano ko na nagkaroon ako ng lakas loob na sabihin yung isang naka-duty na nurse. Sabi ko sa kanya. Kasi hindi ko alam yung tawag doon, ambubag. Yung may ginagawa na kami sa kanya para siya mabigyan ng hangin. Tapos, salitan na kami. Hindi ko alam sabi ko ganun, buhay pa bang kapatid ko? Hindi nagsasalita yung nurse. Hindi siya nagsasalita. Sabi ko kasi parang dahil siguro sa awas sa kapatid ko, kasi parang kami na ang bumubuhay sa kanya dahil doon yun ang pagkakaintindi ko. Kasi 24 hours namin binobombahan. Salitan na kami ng mga kapatid ko tsaka ng mga kaibigan ng kapatid ko, kasi pinahanap namin yung mga kaibigan niya pati mga kaibigan niya nagbobomba na rin. Hindi siya nagsalita. Sa hindi ako mapalagay nung mga oras na yun, pumasok ako sa room ng doktor, yung humahawak ng case niya, yung doktor niya. Sabi niya sa akin, na-arrest na raw, cardiac arrest. Yun ata yung pagkakaintindi ko. Hanggat hindi raw sinasabi ng pamilya, walang abiso ang pamilya. Sa pagkakatanda ko, kapag daw hindi inano ng pamilya na hindi pa nakita ng pamilya, gagawa sila ng paraan para ibalik siya, i-revive siya. Sabi ko, patay na palang kapatid ko, ano pang ginagawa namin? Sabi ko. Kasi wala pa raw siyang nakikita na pamilya na nagpupunta. Yun daw ang kumbaga hindi niya ako masabihan kasi nga parang nag-hysterical na ako kasi bakit gano'n ang ginagawa namin? Wala kasi akong alam. Dahil siguro nakikita ko ako nahihirapan kasi kapag tigilan namin ng pagganon, parang hindi siya ihinga. Kami ang mag-aano sa kanya. Kaya nasabi rin ng tatay ko ganun. Parang nagkakaroon na kami ng mga konklusyon na ano na nangyayari. Kaya naglakas loob na akong sabihin yon sa doktor. Hindi ko alam kung nasabi ko ba yon kasi lutang din ako. Wala rin ako masyadong tulog at pahinga. Tapos dumating ang asawa ko. Nagkakwentuhan sila ng mga Tapos may mga kaibigan niya, nagkakwentuhan kami. Hindi ko sinasabi yung sinabi ng doktor. Wala pa akong sinasabihan. Tapos, yung kapatid ko, yung sumunod sa lalaki, nagtatrabaho. Umuwi. Pagkagaling siya sa trabaho,
bumabalik siya. Wala siyang ginawa kundi umiyak sa trabaho. Di bumabalik din siya, pinag-absent na lang siya, pinag-leave siya. Nagkukwento yung mga kaibigan niya. Nagkukwento. Doon na namin na marami pala siyang hinanakit sa amin. Marami pala siyang mga hindi nasasabi sa amin. Na doon siya sa mga kaibigan nagsabi. Kaya sumigaw ang tatay ko, no? Wala akong kwentang tatay. Mali, hindi na namin yung magsisihang kami sa gitna ng mga nangyayari na yun. Ang gusto namin mailigtas ang kapatid ko. Pero iba na ang tumakbo sa isip ko. Nilapitan ko siya noon. Nung ako na kumbaga, kasi may mga kami, salitan. Nung ako na yung magbobomba sa kanya, kinausap ko siya. Kaya sabi ko, John, kung napapagod ka na, papayagan na kita. Sabi ko, kung napapagod ka na, papayagan na kita. Papayagan na kita magpahinga. Doon ko nakita na bumuhos lahat ang luha niya sa mga gilid ng mga mata niya. Bumukal lahat. Nakikita ko yung bugso ng lakas ng ng luha sa mga gilid ng mata niya habang nakatubo siya. Nararamdaman ko, narinig niya ako. Kaya kinausap ko siya. Kasi alam ko napapagod na rin siya. Dahil yung nangyari, hindi na maganda. Hindi na maganda ang ko. Kaya pala pinipilit kami ng doktor na kumuha ng mga aparato. Hindi ko alam kung ventilator o ventilation. Hindi ko alam kung paano ba bibigasin yun. Sa ibang ospital, umupa kami. Dahil gano'n na pala ang sitwasyon niya. Critical na pala siya. Hindi namin alam. Kung siguro hindi pa ako naglakas loob na magsabi, magtanong, hindi pa namin malalaman. Hindi ko naman pwedeng sisihin ng doktor eh. Kumbaga, iningatan niya rin yung damdamin namin. Doon na siya nag-flatline. Nag-flatline siya. Meron akong dalang damit niya. Sabi ko, bibihisan ko siya. Sabi ng nurse, huwag daw namin siyang gagalawin. Tapos may isang nurse na lalaki na isang nag-a-assist sa kanya na nagkwento siya. Kapatid niyo? Sabi ko, opo. Karamihan sa mga lalaki ang nagkakaroon ng depresyon. Sa mga lalaki kadalasan nagkakaroon ng depresyon. Dahil daw ang lalaki hindi raw umiiyak. Nahihiya silang umiyak dahil bakit matapakan yung ego nila. Dahil nahihiya silang umiyak dahil makakantsawan sila. Pagtatawanan sila. Sasabihan silang bakla, sasabihan silang mahina na makakaapekto sa pagkatao nila. Hindi pareho ng babae. Kapag ang babae umiyak daw, kapag ang babae umiyak sa mga kaibigan, umiyak mag-isa, valid. Dahil babae, mahina. Pero kapag lalaki, hindi. Dahil kahit mismong mga magulang, kahit mismong mga kaibigan, hindi nila tatanggapin niya. Pagtatawan ko siya, na nakakadagdag sa sama ng loob niya. Kaya ang lalaki, mas ang emosyon ng lalaki, mas mabigat kaysa sa mga babae. Doon niya sinabi. Nung narinig ko yun, hindi ko alam na kaming pamilya niya nagpabigat ng kalooban niya. Hindi namin alam na hindi siya komportable nakasama kami. Pamilya namin siya, oo, kapatid namin siya, oo. Sa kwento ng mga kaibigan, di namin pala siya kilala. Sabi ng kaibigan niya, doon nakaburol na siya. Sabi ng kaibigan niya, nagdadamdam daw siya. Nagiinakit siya. Kapag nakikita niya ang isa niyang kapatid
Yung isa niya kapatid, nakita niya may pasa, gusto niya magwala. Gusto niyang saktan din yung nanakit sa kapatid niya. Pero lagi daw siyang ng mama ko, anong kakayahan mo? Gusto mo makulong? Ganun na sinasabi sa kanya. Tapos nung pag may mga usapang pampamilya, hindi napapakinggan yung opinion niya. Kumbaga, yun ang hinanakit niya sa amin. Lagi siyang tahimik. Kaya daw nagkukulong na lang daw siya. Minsan umaalis siya. Naiintindihan ko sa mga kwento nila kung bakit dumating sa punto ang kapatid ko na naglagay ng mga gamit sa isang bag para umalis, para sa mga kaibigan niya. Kasi doon siya komportable, kumbaga doon siya masaya. Doon siya nakahanap ng pamilya sa mga kaibigan. Kahit napakarami namin. Kumbaga hindi namin siya napakinggan. Sa tuloy-tuloy nilang pagkukwentuhan, doon ko na-realize na kaya siya naglalakad. Kaya siya lakad ng lakad. Hinahanap niya pala yung mga kaibigan niya. Kasi karamihan sa kanila nagtrabaho na eh. Tapos yung iba nag-enroll. Kaya naiwan siya doon. Yung bag na dala-dala niya naiwan din sa kalye. Naglakad siya na naglakad. Wala siyang tsinelas, wala siyang sapin sa paa. Bit-bit niya ang kanyang bag. Bit-bit niya ang kanyang bag. Siguro, kung saan siguro niya matatagpuan yung masaya siya, doon siya uuwi. Alam niyo, masakit lang isipin na miyembro tayo ng isang pamilya. Miyembro tayo ng isang pamilya, hindi tayo magkakakilala. Dapat nga, tayong magpamilya, dapat kilala natin ang mga anak natin. Kilala natin ang mga kasama natin sa loob ng bahay. Kinakausap natin sila. Ang kadalasan kasi, karamihan sa atin kahit ako, komportable ako sa mga kaibigan. Bakit? Nakakahanap ako sa kanila ng, kumbaga, ang hinahanap ko, nakukuha nila yung kiliti ko eh. Nakukuha nila kung ano yung gusto ko. Napapakinggan nila ang gusto kong pakinggan nila kesa sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko. Siguro sa mga kapatid, kaya ko pa eh. Pero sa mga magulang, hindi. Kaya alam nyo, nung naalala ko yun, naalala ko rin yung sinabi nung nurse na yun. Hindi ko yun makalimutan. Kaya mga anak ko, hindi rin ako nagpapabaya. Binibigay ko the best ko. Kasi hindi naman tayo perfectong tao. Binibigay ko yung best ko sa kanila. Hindi best na lagi ko silang binibigyan ng panggastos, pambili ng kahit ano. Gusto kong abutin kung hanggang saan ang emosyon nila, kung saan ang mga hinanakit nila, kung saan may masakit sa kanila. Kaya lagi ako nandyan sa tabi nila kapag umiyak sila, nagagalit sila. Alam ko meron silang pinagdadaanan, din nila nasabi. Hindi nila namalayan na umiyak sila sa harapan ko. Meron pala silang pinagdadaanan. Ano yun? Alam mo kung gaano kasarap na ikaw na ina, nalalaman mo ang problema ng anak mo. Hindi lang ng mga kaibigan niya, kundi ikaw rin na ina. Kumbaga, ikaw dapat na ina, ikaw dapat na magulang ang unang makakaalam kung ano ang problema ng anak mo. Kung ano ang problema niya sa mga pag-aaral niya, sa trabaho niya. Kailangan natin maging bukas ang isip natin. Kung totoong mahal natin sila, dapat marunong tayo makinig. Karamihan sa lalaki, kailangan lang natin silang pinakikinggan. Kailangan nating marinig yung galit nila, yung pag-iyak nila, yung sobra nilang tuwa, na minsan nagiging OA sa pandinig natin. Pabayaan natin sila. Bakit? Kasi
Doon nila na ilalabas yung emosyon nila yung bigat na nararamdaman nila. Kailangan natin silang pagbigyan. Kasi yung iba, oy, tumigil ka na. Lalo may mga nanay na ganon. Pagka malakas ang boses ng anak, sigaw ng sigaw, nagsasalita na hindi maganda, nandun sasabayan din ng sigaw. Meron naman kasing pagkakataon na kapag kalmado siya, pwede mo siyang sabihan, huwag kang ganun. Huwag kang sigaw ng sigaw, huwag kang mura ng mura. Darating ang panahon na sa pagiging kalmado mo, magiging palagay din ang loob ng anak mo sa iyo. Magiging palagay ang loob ng kapatid mo sa iyo. Magiging palagay ang loob ng asawa mo sa iyo. Mag-o-open yan sa iyo. Dahil isa ka sa nakikita niyang nagmamalasakit sa kanya. Isa ka sa magiging takbuhan niyang kaibigan. Isa ka sa magiging sandalan niya bilang kapwa-tao. Hindi na dapat natin iasa na malaki ka na, kaya mo na yan. Hindi. Pananagutan natin sila. Pananagutan natin ang ating pamilya. Pananagutan natin ang malapit sa atin. Kasi tayo ang haharap sa Diyos kapag may nangyari sa kanila. Ganun ang pagmamahal. Ganun ang pagmamahal na hindi natin nakikita. Parang parang meron tayong gift. Sa dagat ng tao, ang bato natin puro likod. Puro likod lang, wala sa harapan. Kasi ang inaano kasi natin, nasa harap lang sila, malapit lang sila sa atin. Hindi natin nalalaman na tayo mismo ang nagpapalabas sa kanila, tayo mismo ang nagpapalayo ng loob sa kanila. Yung mga malalayo na inabutan mo, hindi mo naman alam kung lalapit ang mga yan Lalayo yan. Dahil malayo na talaga sila sa'yo pero binigyan mo Di ang intindi nila, yung malalayo rin sa kanila, mabibigyan din sila. Huwag mong hayaang lumabas ng bahay ang kapwa mo tao, lalo na ang pamilya mo. Huwag kang magpapasok sa loob ng bahay mo, sa buhay mo, na meron ding lalabas sa buhay mo. Kailangan na mauuna, lagi ang malapit sa iyo. Kapag gano'n na hindi natin alam kung anong gagawin natin, na paano tayo papakinggan, na mahal natin sa buhay, na hindi natin sila makontrol kahit na nasa damdamin na natin yung tulungan natin sila, kahit nalaman natin ang mga problema nila. Humingi tayo ng tulong sa Panginoong Diyos. Humingi tayo ng tulong sa Kanya. Humingi tayo ng karunungan, humingi tayo ng lakas para hindi natin sila pagsawaan. Hindi tayo magsawang makinig sa kanila hanggang sa mailabas nilang lahat ang hinanakit nila. Dapat ikaw ang unang makakaalam kung ano ang pinagdadaanan nila. Ikaw ang unang nakakaalam kung ano yung nagpapabigat sa damdamin nila. Kailangan din po natin ng gabay kahit po sabihin natin na tayo nasa bahay lang gumagawa tayo ng tama. Pero napapabayaan natin ang mga anak natin, ang pamilya natin. Hindi rin yun ikasisiya ng Diyos. Kailangan nating kumilos para rin sa ating mga anak, sa ating pamilya. Pamilya natin sila. Nilikha sila, ginawa sila para maging kasama mo, binigay sila sa iyo ng Diyos. Kaya sila ang una mong dapat minamahal. Sila ang dapat mong pinakikibagayan, sila ang dapat na una mong pinagmamalasakitan. Ikaw dapat ang maging kanlungan nila. Hanggang sa muli nating pag-uusap, maraming kwentuhan, magandang umaga.